May bagong proposal para sa NBA Draft Lottery. Proposal pa lang naman para makaiwas sa mga teams na nagtatangka kapag regular season at malamang i-implement sa susunod na season kung ma-approvean by August or October. Tinawag nilang 3-2-1 proposal. Simplihan ko na lang yung rule. Imbes na 14 teams ang nasa lottery, magiging 16 team. Isasama yung naglaro sa play-ins. Ito yung magiging top 16 worst team. Maglalagay din ng preventive measure sa mga teams na makaiwas na makakuha ng back-to-back season na sila yung mananalo sa lottery or makakuha din ng isang team ng 3 sunod na season na kasama sila sa top 5 pick. Lalagyan lang nila ng limit yung mga teams na sinasadyang magpatalo para makakuha ng malaking rate na manalo ng top pick ng magkakasunod na taon. In layman's term, parang babawasan lang nila yung mga lottery ticket na makukuha ng mga teams na kasali sa NBA Draft Lottery. Ang ibang mga players naman nagkakaroon na ng traction kung saan pwedeng mapunta sa off-season, particular yung mga free agent. Isa doon si Peyton Watson na nasa radar ngayon ng Bulls at Lakers pagdating ng off-season dahil para ma-retain siya ng Nuggets kailangan magbitaw ng isang big-time contract player. Either si Aaron Gordon, Cam Johnson, or Christian Braun. Based din sa report, mamimintis ni Watson ang series versus Minnesota dahil sa kanyang hamstring injury. Nasa Nuggets pa naman ang rights ni Watson pero pwedeng tapatan ng Nuggets yung kontratang ibibigay ng ibang team. Pero kung lalagpas din ang kontratang inoffer na apektado yung tax, mahihirapang makabuo ng lineup ang Nuggets sa susunod na taon. Dahil ang isa pang issue sa Nuggets, makakasabay ni Peyton Watson si Nikola Jokic na makapirma ng kontrata. Kahit bitawan ng Nuggets si Aaron Gordon at si Cam Johnson, masasalo naman ang possible na panibagong kontrata ni Jokic. Around 300 million sa 4 na taon ang pwede niyang pirmahan. Ang Detroit naman nasa bingit na ng elimination. Pumasok na rin sila sa Kawhi Leonard sweepstake. Nawawala pa rin ngayon si Gerardo. Ang trade rumors kay Kawhi, kasama doon ang Rockets. Ngayon naman pumasok ang Pistons at andun pa rin ang Golden State. Ganito kalupit yung idol ni Gerardo dahil si Kawhi ang tanging player ngayong off-season or papasok ng off-season na pwedeng maging biggest free agent or biggest trade target. Hindi pa kasi alam kung ano ang magiging verdict kay Kawhi ng NBA. Pero based sa rule, ang pinaka-best way ng Clippers ma-trade si Kawhi bago lumabas yung verdict. Andun kasi na pwedeng maboid yung kontrata niya. Nalagas na sa Clippers yung mga draft picks nila dahil kay Paul George. Tapos malalagas pa si Kawhi nang walang kapalit. Ang pinaka-best way na gawin ng Clippers ma-trade si Kawhi bago lumabas yung verdict at ang pinaka-best timing nun bago yung NBA draft. Kung mapapatunayan na si Kawhi ay guilty, ang pinaka-worst na pwede mangyari sa kanya based sa report kung na-trade na siya, masuspindi lang ng ilang game. Parang papabor pa kay Kawhi dahil automatic load management. Makakabawi din ang Clippers sa kanilang mga draft picks na nawala at yung mga maboboid pang draft picks nila. Base lang to sa write-ups na kung matrade agad si Kawhi na hindi pa lumalabas yung verdict, pwede pang makalusot doon ng Clippers kahit paano, kahit masuspinde sina Steve Ballmer at yung kanyang mga executive. Dahil si Kawhi ngayon ang pinaka-top player na inaantay ng mga teams kesa kay Giannis, na ngayon merong mga insider na sinabing ayaw di umano ni Giannis na mapunta or pumunta ng Miami. Ang teams na preferred destination ni Giannis ay gaya ng Houston at Minnesota. Sinubukan na dati ng Minnesota ng deadline pero hindi nagkasundo. At ang Minnesota hanggat andun si Edwards nananalo pa sila. Hindi kailangan ni Giannis na makipag-meeting taon-taon. Isa pa yung Knicks na gustong kapalit kay Giannis si Towns. Wala rin kasi maibibigay na draft picks ngayon ng Minnesota dahil kulang na dahil sa nangyaring Rudy Gobert trade. Si Austin Reeves naman inline na makalaro ngayong playoffs. Kung sakali makapasok sa second round, bad timing di umano para kay Reeves. Bisto sa mga critics. Na-maintain pa rin kasi ni Reeves yung kanyang value papasok ng off-season nang hindi pa naglalaro sa playoffs. Dahil kung makakapasok ang Lakers sa second round, ang makakatapat nila Thunder, puwera usog. Pero di umano pwedeng sirain ng Thunder ang pangarap ni Reeves at ng kanyang agent na makakuha ng big time contract. Every year, tumataas ang average ni Reeves. Ngayon 2026, meron siyang 23 points, 4 rebounds, 5 assists, 49 and 36%.
Mas mataas yung kumpara last year. Kung makakalaban nila ang Thunder, maraming perimeter defender ang pwedeng magpahirap kay Reeves. Since 2025, nag-a-average si Reeves ng 21 points, 4 rebounds, 5 assists, 47 and 36%. Pero kapag kalaban niya ang Thunder sa loob ng 2 season, bumaba siya ng average ng 16 points, 3 rebounds at 3 assists. Pwede lumabas doon na mahihirapan si Reeves sa mga top contender na team lalo na sa playoffs. Magkakaroon din ng 2 season na si Reeves dinidenied ng mga contender na team gaya ng Minnesota at Thunder at magkakaroon ng lackluster performance kung sakali. Na yung inaasahan niyang $40 million per year, pwedeng bumaba ang i-offer sa kanya ng ibang mga team sa labas at yung Lakers naman pwede ding babaan dahil pwedeng bumaba rin ang value ni Austin Reeves sa trade market or free agency market. Parang nangyari lang ngayon kay Jalen Duren na sinabihan na ng mga insider na wag nang umasa sa max contract dahil sa performance niya sa playoffs.